Ito nga mga kababayan, bamanat na naman itong mga Dilawan at mga alagad ni Tambales Los, matapos na hindi umubra ang mga ginawa nilang paninira sa mag-amang Duterte. Ngayon ang sigaw naman nila, pinag-resign nila bilang DepEd Secretary si Vice President Sara Duterte, at mag-resign na rin daw bilang Vice President ng Pilipinas. Lusaw na talaga ang utak at puso ng mga kritiko ng mga Duterte, hindi nakakapag-isip ng mabuti, konde pansariling kapakanan na lang nila ang kanilang naisip. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Pakinggan natin ang komento ni Badong Aratiles. BP Sara, pinagre-resign po sa DepEd at saka sa pagiging Vice President nitong mga kalaban. No? Wala na po maisipan na banat kundi paninira, tapos alam nilang hindi nasisira, kusa ng pinagre-resign para mawala na po. Ano po to both Dilawan and mga Tambi, no? Tambi followers. Ano naman po magagaling po magsisi itong mga to. Sinisisi din po nila si Pangulong Duterte kasi ang basahin po natin no, yung binabanggit ng mga ungas. Ang sinasabi nila, sinimulan daw ni Pangulong Duterte yung pagpapabagsak ng edukasyon, no? Mamaya na po mga tanong. Sinimulan po ni Pangulong Duterte yung pagpapabagsak ng edukasyon, tapos sinundan ng kanyang anak. Napakasakit po isipin, no? Na masakit pong isipin na ito pong si BP Sara akusahan nila nang hindi pa po halos ano yan na ipoporma niya yung mga reforma. Maski po si Pangulong Duterte, in fairness po, no? Alam niyo po ba itong ginawa ng administrasyon ni Pangulong Duterte sa DepEd? Bagamat hindi po perpekto, yan pong K-12, siyempre tinuloy nila dahil maganda no? Pero hindi po yun Yung pagsali po natin sa PISA, no? Gustong palabasin, ang tanong ko lang sa mga bumabanat sa mag-amang Duterte, particular sa edukasyon, tapatin niyo po sarili niyo na magtapatan po tayo. Ayun, ilalapit ko lang pala kasi yung ilaw. Lalaki lang mukha ko. Magtapatan po tayo. Ang ibig niyo po bang sabihin, nung panahon po ni Pinoy, mataas po ang kalidad ng edukasyon natin? O nung nauna pa kay Pinoy, tapos nung dumating po si Duterte, bumagsak po yung edukasyon? Lagi po kasing ganyan Lagi pong ansisi sa mga Duterte. Samantalang sila po yung talagang gusto nilang lutasin yung mga problema. 'Di ba? Kita niyo po paano po yung pananaw nila sa droga. Si Pangulong Duterte po kaya po nanalo kasi kinakampanya niya war on drugs. 'Di po ba? Nangangampanya siya ng war on drugs. So ibig sabihin, siya lang po yung tanging presidente na gustong labanan yung droga, sa totoo lang po. Pero siya pa yung minasama kasi, kita nyo na, hindi niya naman natapos yung, alam niyo yun? Okay, sige po, mamaya po, Ma'am Terry, tatawagan ko po kayo. Sabi ko po, ito lang yung Pangulo na gusto nilang lutasin yung mga problema. Sila pa yung napupulaan. Pero yung mga nauna sa kanila, ayaw lumutas ng problema Walang gustong lutasin Hindi nag-conduct ng war on drugs. Kaya laganap yung droga nung panahon nila. Yung Pangulong gustong lutasin yung droga, yun po yung sisisi nila sa problema sa droga. Pati po itong edukasyon. No? Yung mga yan, mga gago talaga Alam niyo po ba nung panahon ni Pinoy, 'di ba? Kinakantsawan po 'yun ng buong mundo yung ating education system. Kaya nga sila nag-K-12 Dahil ayaw na pong tanggapin yung mga graduates natin dahil kulang tayo
kulang tayo sa ano sa ah edad. Hindi, kulang tayo sa basic education, no? Yun po yung ibig sabihin na etong si Pangulong Duterte tapos sumunod yung kanyang anak. Gusto po nilang lutasin yung problema sa edukasyon. Sila pa po yung napupulaan dahil gusto nila yung mga nauna na wala pong balak lutasin ng mga problema. Wala pong problema sa kanila kasi hindi naman nila nakikita ang problema yun. O katulad po nito. Alam niyo po ba na matagal na pong may PISA? Ibig sabihin matagal na pong may mga test yung mga estudyante pero hindi po tayo lumalahok. Kailan po tayo lumahok? Nung panahon lang po in fairness po kay matandang Briones. No? Gusto niyo pong tignan gaano yung mga estudyante natin, how does our student fare to other countries pagdating po, lalong-lalo na po, pagdating sa reading comprehension, pagdating po sa math and sciences. Nakukuha niyo po, kaya po tayo sumali doon. Siyempre, nakita natin noong 2018, mababa po yung resulta natin ng PISA. Kaya po yan yung naging batayan nila, no? Ang baba ng PISA natin, yung resulta po ng PISA, yung mga 15 years old na mga estudyante, mababa po tayo. Kaya po, tinuloy-tuloy nila yung reforma sa edukasyon sa pangunguna po ng ating dating presidente. Kung sino pa po yung, alam niyo yun, sila naman yung mga totoo pong kumikilos para lutasin ang problema, nilalantad po nila. Ano yung problema para malutas? Di po ba? Yung mga nauna sa kanila, tinatago na may problema Alam ba natin, tanong ko sa inyo, alam ba natin yung score natin sa PISA? Nung panahon ni Pinoy, nung panahon ni Gloria, nung panahon ni ERAP, nung panahon ni FBR? Hindi po natin alam. Alam niyo po kung bakit? Hindi tayo sumasali. Hindi natin pinagtetest yung ating mga estudyante. Ibig sabihin, hindi natin maikukumpara yung estudyante natin nung panahon ni Pinoy sa the rest of the world kasi ayaw natin. Di po ba? Ngayon sinisisi ninyo dahil ang sinasabi nila, mababa tayo sa PISA kasi yung education secretary natin busy. Busy sa pamimigay ng tulong, DSWD daw, busy raw sa mountaineering, busy daw sa mga ICC, busy raw sa mga pinoproblema niya iba, puwera yung edukasyon. Busy raw sa NTF-ELCAC. Alam niyo po, ngayon lang po ako nakakita na binabanatan niyo yung tao dahil hindi po sila nanluloko na busy Real talk po. Hindi po nila niloloko yung sarili. Parang pag sinabi natin busy si Lenny nung araw, alam natin lokohan lang yun. Saan busy? Sa pagpapapicture? Sa photo ops? Ito po, mismo sila, no? Mismo yung mga pumupula, sinasabi nila, busy sa pamimigay ng tulong, DSWD ang may trabaho niyan. Busy sa NTF-ELCAC, dapat trabaho na ng militar yan. Busy sa red tagging, dapat hindi niya trabaho yan. Totoo pong busy. No? Ngayon lang po ako nakakita ng mga tao na kasalanan sa kanila yung pagiging masipag ng Vice President. Ang sipag na nga Ang daming ang ginagawa Sila na rin na nagsabi. Busy raw, hindi naman daw DSWD, bakit daw bigay ng tulong? Akalain nyo yun? Hindi po nila masabi na tamad kasi. Hindi nila masabi na walang ginagawa, no? Ang sinasabi nila, busy sa ibang bagay, pero dahil hindi siya educator, hindi siya bagay sa DepEd.
Ano po ang katotohanan? Ang katotohanan po, 2018, nag-test tayo ng PISA, mababa po tayo. Ngayon po, 2022, lumabas po yung result ngayon. Noong 2022 po tayo nag-test eh. Kauupo pa lang po ni Sara Duterte no nag-test tayo. At ano pa po problema natin? Galing tayo sa pandemya. Yung magagaling na tao, yung mga Romulo, kilala niyo po yung Romulo, si Congressman Romulo. Kamag-anak po yan ni Carlos Romulo. Ito po mga tunay na matatalino to. No? Tunay pong matatalino tong mga Romulo. Alam po natin yan. Matatalino talaga yung mga Romulo. Apo na yata to ni Carlos. Kaya nga kahit gano'n ng itsura, napangasawa niya sino yung co-host ni Willie Revillamin noon, yung maganda-maganda. Si Shalani, di ba? Naalala niyo si Shalani, yung maganda? Napangasawa nito ni Romulo dahil alam niyo yung mga magaganda, nabibihag na matatalino yan. Alam niyo po ba? Natuwa po ako. Alam niyo kasi pag yung mga matatalino po nagsalita, hindi mo maluloko, hindi mo mapapaikot. Alam niyo sinabi ni Romulo, kakaiba po sa lahat. Ang sabi po ni Romulo, dapat nga, ito sinabi ni Romulo, matutuwa po kayo, dapat nga tayong matuwa. Alam niyo kung bakit daw tayo matuwa? Kasi from 2018 pala, tumaas pala yung ating tumaas pala yung math natin. Tsaka iba pa. Ang gusto nilang sabihin, mababa pa rin tayo kumpara sa ibang bansa. Pero hindi nila nakita. May improvement na po. Mula 2018, tumaas na po tayo sa math. Bumaba po ng konti yung science. Pero yung reading comprehension, okay pa rin po. Yung math po natin tumaas. Bakit po nyo pinoproblema? Galing po tayo sa mababa talaga. Ang tanong ko po ba, mataas po ba tayo nung panahon ni Pinoy? Nung panahon ni Gloria? Number 1 po ba tayo sa buong mundo nun? Kung makapagsalita kayo na pinabagsak ng mga Duterte ang edukasyon. Grabe po. Mabuti na lang may mga katulad nito ni Congressman Romulo. Ang sabi niya, dapat nga matuwa tayo. Dahil galing tayo sa pandemya, alam niyo po ba yung ibang bansa? Real talk po. Yung PISA po nila, nagsipagbabaan dahil galing tayo sa pandemya. Mataas sila dati. Mga mayayamang bansa po yan. Ang sabi nga ni Romulo, yung Pilipinas, huling-huli na tayo. Ang tsatsaga po ng mga teacher natin. Totoo po, yung Pilipinas, huli na tayong nagbukas ng, di ba? Nauna sila yung mga taga-Europe, nauna nagbukas na eskwela, kaya nga dumami pa rin yung COVID sa kanila, di ba? Tapos nagsara uli. Tayo po, huling-huli na tayo eh. Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito, ikomento ang iyong pananaw at opinyon sa usaping ito. God bless Philippines. Salamat po.